Ito ang bayad sa 10 taong pagsisilbi mo sa amin, Belle. Ayoko na sa'yo. Magsawa ka na sa perang yan dahil iyan na ang huling matatanggap mo mula sa akin. Ang malamig na tinig ni Ricardo ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Mary Belle. Ngunit hindi siya lumingon. Nanatili siyang nakaluhod sa malamig na sahig ng kanilang sala. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang ikinukuskos ang basang-basahan sa makintab na sapatos na pangmilitar ng kanyang asawa. Ang sapatos na ito ang kanyang pinakamahalagang misyon tuwing gabi. Ang siguraduhing walang kahit isang bahid ng dumi ang makikita rito para sa pagpasok ni Ricardo sa kampo. Sa bawat haplos ng kanyang mga daliri sa balat ng sapatos, nadarama ni Mary Belle ang hapdi ng kanyang mga palad na namumula dahil sa maghapong pagtatrabaho sa ospital at paglilinis ng bahay. Ang perang itinapon ni Ricardo ay nagkalat sa paligid niya. Mga papel na lilang lumipad at dumapo sa basang sahig. Tila mga tuyong dahon na walang halaga. Bakit hindi ka sumasagot? Bingi ka na ba dahil sa katatanda mo sa kusina? Ang boses ni Donna Consuelo, ang kanyang biyenan, ay sumali sa hangin, puno ng panunuya. Narinig ni Mary Belle ang tunog ng takong ng matanda na lumalapit sa kanya. Tingnan mo ang sarili mo, Belle. Mukha kang katulong na hindi nabigyan ng sweldo. Isang hamak na nurse na walang ibang alam kundi ang maglinis ng sugat at magluto. Sa tingin mo ba, sa posisyon ni Ricardo ngayon, ikaw pa rin ang nararapat na tumayo sa tabi niya? Nanatiling nakayuko si Mary Belle. Isang patak ng pawis ang gumulong mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mata, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat sa kanyang lalamunan, isang malaking bara na pumipigil sa kanya na huminga ng maayos. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng karayom para magligtas ng buhay, ay nanginginig na ngayon habang hawak ang basahan. Dahan-dahan niyang bintiwan ang sapatos. Ang tunog ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamartsa sa katahimikan ng gabi. Mabagal, mabigat, at pagod. Tiningnan niya ang dulo ng kanyang mga daliri. Doon ay makikita ang isang maliit at lumang peklat, bunga ng pagkakapaso niya noong unang taon ng kanilang pagsasama habang nagluluto siya ng paboritong sinigang ni Ricardo sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na gasera. Noong panahong iyon, ang tanging yaman nila ay ang pag-ibig at ang pangako ng isang bukas na magkasama sila. Ngunit ang bukas na iyon ay narito na. At ito ay amoy mamahaling pabango na hindi sa kanya at lasang apdo na kailangan niyang lulunin. Tumayo si Ricardo at lumakad patungo sa pinto. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagdurog sa dignidad na pilit na itinataguyod ni Mary Belle sa loob ng 10 taon. Huminto siya sa tapat ng pintuan nang hindi man lang tinitingnan ang asawang nakaluhod pa rin sa sahig. Huwag mong kalimutang pirmahan ang mga papel na iniwan ko sa mesa. At bukas, sandaling tumigil si Ricardo. Ang kanyang boses ay naging mas matigas pa sa bakal. Bukas, huwag na huwag kang magpapakita sa kampo para sa recognition ceremony ko. Hindi kita kailangan doon. Kasama ko si Samantha. Siya ang mas bagay sa parangal na matatanggap ko. Kasabay ng pagbukas at malakas na pagsasara ng pinto ay ang tila pagguho ng buong mundo sa paningin ni Mary Belle. Ang katahimikang naiwan sa loob ng bahay ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Pinagmasdan niya ang mga piraso ng salapi sa sahig, ang bayad sa kanyang 10 taong pag-ibig, sakripisyo, at pananahimik. Isang tanong ang paulit-ulit
na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Ito na nga ba ang katapusan ng babaeng nangarap lamang na mahalin? O ito ang simula ng pagbangon ng isang hukbong matagal nang nanahimik sa kanyang pagkatao? Walang puwang ang basurang gaya mo sa silid na ito, Belle. Mas mabuti pang simulan mo nang ilipat ang mga luma mong damit sa maliit na kwarto sa likod bago dumating si Samantha. Ang boses ni Donna Consuelo ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng umaga. Hindi pa man sikat ang araw, ang sakit na nararamdaman ni Mary Belle ay tila sapat na upang punuin ang buong bahay. Nakatayo ang matanda sa tapat ng pintuan ng kanilang master bedroom. Ang kanyang mga kamay ay nakapamewang habang ang kanyang mga mata ay mapanglait na sinusuri ang bawat sulok ng silid. Hindi sumagot si Mary Belle. Dahan-dahan niyang itiniklop ang isang lumang kumot na siya mismo ang bumili mula sa kanyang unang sweldo bilang nurse sa pampublikong ospital. Ang kanyang mga paggalaw ay mekanikal. Tila isang robot na sumusunod sa utos kahit ang loob ay unti-unti nang nadudurog. Lumakad siya patungo sa cabinet upang kunin ang kanyang mga gamit, ngunit bago pa man niya ito mahawakan, marahas na hinila ni Donna Consuelo ang lalagyan at ibinuhos ang laman nito sa sahig. Ang tunog ng mga damit na bumabagsak at ang kalansing ng ilang personal na gamit ni Mary Belle ay tila mga boses na sumisigaw ng kawalang katarungan. "Bakit kailangan niyo pong gawin ito, Ma?" Ang tanong ni Mary Belle sa isang mahinang tinig, halos bulong na lamang. "Dito ako natutulog kasama si Ricardo sa loob ng 10 taon. Ako ang nag-alaga sa inyo noong hindi kayo makalakad. Ako ang nagpuyat para lang masiguradong mainit ang pagkain nyo sa bawat gabi." Tumawa ng mapakla ang matanda, isang tunog na puno ng lason. "Iyon ang tungkulin mo dahil pinili mong pumasok sa pamilyang ito. Huwag mong isumbat sa akin ang utang na loob na kailanman ay hindi mo naman dapat hiningi. Isang hamak na nurse ka lang, Belle. Si Samantha ay anak ng isang maimpluwensyang tao. Siya ang kailangan ni Ricardo para makaakyat sa pinakamataas na rurok ng militar. Ikaw? Ikaw ay isang pabigat na dapat nang itapon." Yumuko si Mary Belle upang pulutin ang kanyang mga gamit. Doon sa ilalim ng kanilang kama ay nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na medyo lukot na. Ito ay ang kanyang lisensya bilang isang registered nurse na matagal na niyang hindi nagagamit ng buong oras dahil sa pag-aalaga sa pamilya ni Ricardo. Sa tabi nito ay isang lumang litrato, ang kanyang ama, si General Rodriguez, na nakangiti habang suot ang kanyang uniforme. Isang matalim na hapdi ang kumurot sa kanyang puso. Naalala niya ang araw na tinalikuran niya ang marangyang buhay at ang pagkakataong maging isang mataas na opisyal sa medical course para lamang suportahan ang pangarap ni Ricardo. Ang sakripisyong iyon ay itinuring niyang isang alay ng pag-ibig. Ngunit sa mga matang nakatingin sa kanya ngayon, ito ay isa lamang kahangalan. Lumapit si Donna Consuelo at sadyang inapakan ang sulok ng litrato ni General Rodriguez na hindi niya nakilala dahil sa dumi ng sahig. "Bilisan mo riyan. Ayokong makakita ng kahit isang bakas mo rito bago magtanghali." Sa kanyang pag-aayos, napansin ni Mary Belle ang isang eleganteng itim na sobre sa ibabaw ng side table ni Ricardo. Ito ang formal na imbitasyon para sa General Assembly at Recognition Ceremony sa kampo bukas. Sa hindi maipaliwanag na udyok, dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang kanyang paningin ay nagdilim nang mabasa ang mga nakasulat sa loob. Hindi lamang si Samantha ang isinama ni Ricardo bilang kanyang panauhin. Nakasulat doon ng malinaw ang pangalang Major Ricardo Valeriano,
and Mrs. Samantha Valeriano. Ibinigay na ni Ricardo ang kanyang apelyido sa ibang babae, habang siya ay narito pa rin sa loob ng bahay na ito, humihinga at nagdurusa. Ang bawat letra sa imbitasyon ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Hindi na lang basta pagtataksil ang ginawa ni Ricardo. Ito ay isang lantarang pagbura sa kanyang pag-iral. Naramdaman ni Mary Bell ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ngunit agad niya itong pinahid gamit ang likod ng kanyang palad. Ang kanyang panginginig ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang malamig na determinasyon na matagal nang natutulog sa kanyang dugo. Tumayo siya ng tuwid. Hawak ang lukot na imbitasyon. Ang tunog ng kanyang malalim na paghinga ay ang tanging maririnig sa silid na puno ng poot. Sa kabilang dako, ang anino ng isang malaking sikreto ay nagsisimulang lumabas. Habang si Donna Consuelo ay abala sa pagtapon ng mga gamit ni Mary Bell, isang kumatok sa pinto ng bahay. Ang malakas na tunog ng pagkatok ay tila isang babala para sa darating na unos. Sino ang bisitang ito na tila alam ang bawat sulok ng kanilang madilim na lihim? At hanggang kailan kayang tiisin ni Mary Bell ang pagyurak sa kanyang pagkatao bago siya magpasya na ang anino ay dapat nang maging liwanag? Suotin mo ito, Bell. Ayokong mapahiya ang aking anak sa harap ng kanyang mga prestihiyosong bisita dahil sa gusot at luma mong hitsura. Isang itim na uniporme ng kasambahay ang inihagis ni Donna Consuelo sa paanan ni Mary Belle. Ang telang iyon, na tila isang simbolo ng pagkakakulong, ay naging huling hantungan ng dangal ni Mary Bell sa loob ng bahay na iyon. Ngayong gabi ang selebrasyon para sa promosyon ni Ricardo. At sa halip na maging reyna sa tabi ng kanyang asawa, siya ay itinalaga bilang isang aninong magsisilbi sa mga taong kailanman ay hindi siya kinilala. Suot ang unipormeng masikip sa kanyang dibdib. Lumakad si Mary Bell sa gitna ng malawak na sala na punong-puno ng tawanan at kalansing ng mga basong kristal na nag-uumpugan. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nakita niya si Ricardo, matikas sa kanyang unipormeng pangmilitar. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay habang ang kanyang isang kamay ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ni Samantha. "Belle, more wine here!" Ang malakas na tawag ni Samantha, na sadyang tinaasan ang boses upang makuha ang atensyon ng mga opisyal sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Mary Bell. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang bote ng mamahaling alak. Nang itatapat na niya ang bote sa baso ni Samantha, isang mabilis at sadyang pagkumpas ng kamay ng babae ang naganap. Ang malapot at pulang alak ay bumuhos, hindi sa baso, kundi sa puting apron at dibdib ni Mary Bell. Ang malakas na pagbagsak ng kristal na baso sa sahig ay tila isang hudyat ng katahimikan sa buong silid. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa babaeng basang-basa ng alak, tila isang sugatang ibon sa gitna ng mga buwaya. "Oh my God! Ang tanga mo naman, Belle!" Ang tili ni Samantha na ang boses ay puno ng pekeng gulat. "Tingnan mo ang ginawa mo sa dress ko! Ricardo, look at what your maid did!" Lumingon si Ricardo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangako ng pag-ibig, ay wala na ngayong makikita, kundi ang matinding pagkadiri at kahihiyan. Hindi niya tiningnan ang basang damit ni Mary Bell. Tiningnan niya ang dumi sa kanyang perpektong gabi. "Humingi ka ng tawad sa kanya, Bell. Ngayon din," ang malamig na utos ni Ricardo. "Pero Ricardo, siya ang tumabig sa kamay ko.
Ang mahinang pagtatanggol ni Maribel, ang kanyang boses ay nanginginig sa uwating na loob at sakit. I said, apologize. Ang sigaw ni Ricardo na tila isang kulog na yumanig sa kanyang pagkatao. Dahan-dahang yumuko si Maribel, ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukhang basang-basa ng luha at alak. Sorry po. Sorry, ang bulong niya. Habang ang bawat salita ay tila paglaslas sa sarili niyang puso. Sa gitna ng tawanan ng mga bisita, isang maliit na bata, anak ng isa sa mga opisyal, ang lumapit kay Maribel at iniabot ang isang maliit na paper napkin. Ang inosenteng kilos na iyon, ang naging tanging liwanag sa madilim na gabi ni Maribel. Isang paalala na sa kabila ng kalupitan ng mga nasa itaas, mayroon pa ring nakakakita sa kanyang pagkatao. Pagkatapos ng eksena, tumakas si Maribel patungo sa kusina upang linisin ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man niya marating ang lababo, narinig niya ang boses ni Ricardo mula sa beranda. Kausap ang kanyang mga kasamahan sa militar habang humihithit ng tabako. Ricardo, totoo ba? Asawa mo ba talaga yung nagsilbi kanina? Ang tanong ng isa. Narinig ni Maribel ang pagbuga ng usok ni Ricardo at ang isang mapait na tawa. Are you kidding? Isang katulong lang siya na pinakasalan ko noon dahil sa awa. She was a simple nurse who begged for my attention. Now that I'm climbing the ranks, she's just a shadow I need to get rid of. Ang mga salitang pinakasalan dahil sa awa ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa mga ugat ni Maribel. Ang kanyang mundo, na pilit niyang pinagtatagpi sa loob ng 10 taon, ay tuluyan ng nagkapira-piraso, ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang hindi inaasahang tunog ang nagmula sa kanyang bulsa. Ang kanyang personal na telepono, na matagal nang hindi tumutunog, ay nag-vibrate. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang oras ng pagtitiis ay tapos na. Handa ka na bang bawiin ang iyong korona? Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At paano nito babaguhin ang tadhana ni Maribel na tila wala ng pag-asa? Iwan mo na ang lahat ng pag-aari ko, Belle. Ang suot mong damit lang ang itatangi mong madadala sa labas ng bahay na ito. Ang boses ni Ricardo ay tila isang pader ng yelo na humaharang sa anumang init ng pag-asa sa puso ni Maribel. Sa gitna ng madilim na sala, na tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay anyo, nakatayo ang dalawa. Sa ibabaw ng mesa ay naroon ang mga dokumento ng diborsyo, mga papel na magtatapos sa 10 taon ng pagtitiis, paghihirap, at pagmamahal na walang kapalit. Hindi nag-atubili si Maribel. Dahan-dahan niyang kinuha ang pluma. Ang tunog ng dulo ng panulat sa ibabaw ng papel ay tila isang huling hininga ng isang taong matagal nang nalulunod. Isang pirma. Isang mabilis na pag-ukit ng kanyang pangalan. At kasabay nito ay ang pagbitiw niya sa lahat ng kanyang ipinaglaban. Wala akong hihingit kahit 1 sentimo sa iyo, Ricardo. Ang mahinahong sabi ni Maribel. Ang kanyang tinig ay wala ng bakas ng galit, kundi isang malalim at nakakatakot na katahimikan. Ang 10 taon ko ay hindi mababayaran ng pera. Binibigay ko na sa iyo ang kalayaang matagal mo nang ninanais. Tumalikod siya at lumakad patungo sa maliit na kwarto sa likod. Doon, kinuha niya ang isang maliit at lumang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang papag. Ito lamang ang tanging bagay na dinala niya mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang tunay na pagkatao na sadyang ibinaon sa limot para sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Habang binubuksan niya ang pinto sa likod upang tuluyang lumabas, ang malakas na buhos ng ulan
ay tila nakikiramay sa kanyang pag-alis. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Tila nililinis ang bawat dumi at pait na iniwan ng pamilya Valeriano. Bele! Isang mahina at nag-aalalang tinig ang tumawag sa kanya mula sa bakuran. Si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na laging nagbibigay sa kanya ng tira-tirang pagkain kapag hindi siya pinapakain ng kanyang biyenan, ay nakatayo doon habang may hawak na lumang payong. Aling Rosa, ang bulong ni Maribel habang lumalapit sa matanda. Aalis ka na ba talaga, anak? Saan ka pupunta sa gitna ng ganitong kalakas na ulan? Tanong ng matanda habang isinusuklob sa balikat ni Maribel ang isang makapal at mainit na shawl. Wala kang pera, wala kang matitirhan. Mapanganib sa labas. Ngumiti si Maribel. Isang ngiting puno ng pait ngunit may kalakip na bagong lakas. Huwag po kayong mag-alala, Aling Rosa. Tapos na ang aking misyon dito. Babalik na po ako sa lugar kung saan ako nararapat. Yumakap siya ng mahigpit sa matanda bago tuluyang humakbang palabas ng tarangkahan. Ang kanyang mga paa, na nakasuot lamang ng lumang tsinelas, ay lumubog sa putik ng kalsada. Ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat hakbang palayo sa bahay ni Ricardo ay tila pagtatanggal ng mga kadenang bakal sa kanyang mga paa. Huminto siya sa kanto ng madilim na kalsada, sa ilalim ng isang gumaganapang ilaw ng poste. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Ang teleponong hindi niya kailanman ginamit upang tumawag sa kanyang sariling pamilya sa loob ng isang dekada dahil sa takot na mahanap siya ng kanyang ama at piliting bumalik. Dahan-dahan niyang pinindot ang mga numero. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba habang naririnig ang tunog ng pagring sa kabilang linya. Hello? Isang malalim at makapangyarihang tinig ng isang matandang lalaki ang sumagot. Ang tinig na iyon, na dati ay kinatatakutan ng buong bansa, ay naging malambot nang marinig ang paghinga ng tumatawag. Maribel? Ikaw ba yan, anak? Napahagulhol si Maribel, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng emosyon. Dad! Dad, sunduin niyo na po ako. Pagod na po ako. I'm coming home. Sa kabilang linya, narinig ang mabilis na pag-utos ng matanda sa kanyang mga tauhan. Ihanda ang mga sasakyan. Hanapin ang kinaroroonan ng aking anak. Ngayon din. Ibinaba ni Maribel ang telepono at tumingala sa langit. Ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos, ngunit sa unang pagkakataon, hindi na siya nanginginig sa lamig. Hawak niya ang maliit na kahon at sa loob niyon, ang kanyang mga medalya at ang kanyang tunay na ranggo ay naghihintay na muling isuot. Ngayong gabi, ang yarsang si Belle ay tuluyan ng namatay. At bukas, isang bagong unos ang darating sa buhay ni Ricardo. Isang unos na hindi niya kailanman mapagtataguan. Handa na ba ang mundo para sa pagbabalik ng tunay na Maribel Rodriguez? At ano ang gagawin ni Ricardo kapag nalaman niyang ang babaeng itinapon niya sa ulan ay ang kaisa-isang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan sa ibabaw ng graba ay tila isang marahang bulong ng pagbati sa pagbabalik ni Maribel. Hindi lamang isang sasakyan ang sumalubong sa kanya sa dulo ng madilim na kalsada, kundi isang mahabang hilera ng mga itim na SUV na ang mga ilaw ay tumatagos sa makapal na dumi at ulan ng gabi. Nang bumukas ang pinto ng pangunahing sasakyan, isang matangkad na lalaki na may seryosong muka ngunit may bakas ng pag-aalala sa mga mata
ang mabilis na lumapit sa kanya. Ito si Colonel Santos, ang kanang kamay ng kanyang ama. Nang makita siya nito, basang-basa, suot ang lumang shawl ni Aling Rosa at yakap ang isang maliit na kahon, ay agad itong sumaludo ng buong paggalang bago kumuha ng isang malaking payong upang protektahan siya sa ulan. Ma'am Maribel, sa wakas bumalik na po kayo, ang mahinang sabi ni Santos. Ang boses ay puno ng emosyong pilit na ikinukubli. Hindi nakasagot si Maribel. Sumakay siya sa loob ng sasakyan na amoy katad at mamahaling pabango. Isang mundong tinalikuran niya 10 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sandali ng biyahe patungo sa Forbes Park ay tila isang panaginip. Ang mga ilaw ng lungsod na kanyang nadadaanan ay tila mga aninong mabilis na lumilipas, kasing bilis ng paglipas ng kanyang mga pangarap sa piling ni Ricardo. Nang tumigil ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang pintuang bakal ng mansyon ng mga Rodriguez, ang mga bantay ay sabay-sabay na sumaludo. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas ng walang ingay, tila isang higanting bibig na handang kumupkop sa isang nawawalang anak. Sa loob ng malawak na sala, nakatayo ang kanyang ama, si General Rodriguez. Ang kanyang uniforme ay perpektong nakalapat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mukha ay tumanda na dahil sa pangungulila. Nang magtama ang kanilang mga mata, binitiwan ng matanda ang kanyang hawak na baston. Dad? Ang tanging nasabi ni Maribel bago siya tuluyang bumagsak sa mga bisig ng kanyang ama. Nandito na ako, anak. Wala nang mananakit sa'yo. Hinding-hindi na. Ang bulong ng general habang hinahaplos ang basang buhok ng kanyang kaisa-isang anak. Ang bawat haplos ay tila gamot na unti-unting nagpapahilom sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Dinala si Maribel sa kanyang dating silid. Isang silid na nanatiling eksakto kung paano niya ito iniwan. Walang alikabok. Tila hinihintay lamang ang kanyang pagbabalik sa bawat araw na lumipas. Isang mainit na paliguan ang inihanda ng mga kasambahay na ang amoy ng lavender at rosas ay bumalot sa kanyang pagkatao. Habang nakababad sa maligamgam na tubig, naramdaman ni Maribel ang pag-agos ng huling bakas ng pait mula sa kanyang balat. Ang dumi ng sahig ng mga Valeriano, ang amoy ng alak ni Samantha, at ang lamig ng pagtataksil ni Ricardo ay unti-unting inanod ng tubig patungo sa limot. Matapos ang paliguan, tumayo si Maribel sa harap ng isang dambuhalang salamin na abot takong ang laki. Suot ang isang sedang robe na kulay asul, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Wala na ang babaeng may maputlang mukha at pagod na mga mata. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng chandelier, nakita niya ang isang babaeng may matatag na panga at mga matang muling nagliliyab. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang muka, tila muling kinikilala ang kanyang tunay na anyo, matapos ang isang dekada ng pagtatago sa anino. Kinabukasan, ang sinag ng araw na tumatagos sa bintana ay nagbigay ng bagong pag-asa. Sa ibabaw ng kanyang kama, maayos na nakalatag ang isang bagong gupit na uniforme. Ang mga bituin at ang insignia ng medical corps ay kumikinang. Tila nag-aanyaya sa kanya na muling tanggapin ang kanyang tungkulin. Sa Lunes, magsisimula ang bagong laban. Ang bulong ni Maribel sa kanyang sarili habang hinahawakan ang matigas na tela ng kanyang unipormeng pangmilitar. Ricardo, Donna Consuelo, nakuha niyo na ang gusto niyo. Ngayon, oras na para makuha ko ang sa akin. Isang tawag ang natanggap ni Maribel mula sa intercom ng kanyang silid. Ma'am, may isang report po na dumating mula sa intelligence unit.
Tungkol po ito sa mga ilegal na transaksyon sa kampo ni Major Valeriano. Napangiti si Mary Bell, isang ngiting hindi na puno ng pait, kundi ng isang mapanganib na talas. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasisimula pa lamang nito. Ano ang gagawin ni Mary Bell sa impormasyong ito? At hanggang saan ang kayang gawin ng kanyang ama upang protektahan siya at pabagsakin ang mga taong yumurak sa kanyang anak? Ang bawat butones ng kanyang unipormeng pangmilitar ay tila isang bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kabanata ng kanyang buhay. Suot ang bago at perpektong kinaltabas na asul na uniporme ng Medical Corps, tumayo si Mary Bell Rodriguez sa harap ng malaking salamin. Ang kanyang buhok, na dati ay laging nakapusod ng padalos-dalos habang nagluluto, ay maayos na ngayong nakapusod sa isang malinis na bun. Ang kanyang mga balikat, na dati ay tila laging pasan ang bigat ng buong mundo, ay tuwid na ngayon at matatag. Dahan-dahan niyang hinawakan ang insignia ng mailap na ranggong colonel sa kanyang balikat. Ang bawat kislap ng ginto rito ay paalala ng bawat gabing puyat sa pag-aaral at bawat sakripisyong ginawa niya bago niya piniling maging anino ni Ricardo. Ma'am, handa na po ang sasakyan para sa inyong pag-uulat sa General Headquarters. Ang ulat ng isang batang opisyal mula sa labas ng kanyang silid. Susunod na ako, ang sagot ni Mary Bell. Ang kanyang tinig ay wala na ang pag-aalinlangan. Ito ay malinaw, malamig, at may awtoridad na hindi matatawaran. Ang pagpasok ng kanyang sasakyan sa loob ng kampo ay hindi napansin ng karamihan. Ngunit ang bawat hakbang ni Mary Bell palabas ng sasakyan ay tila nagpapatigil sa tibok ng puso ng mga nakakakita sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay may ritmo ng isang martsa, matatag at walang balak umatras. Ang mga kawal na nadadaanan niya ay mabilis na humihinto at sumasaludo, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa aura ng kapangyarihan na dala niya. Pagdating niya sa opisina ng Chief of Medical Staff, tumayo ang lahat ng naroon. Ang pangalang nakasulat sa gintong plakas sa ibabaw ng kanyang bagong mesa ay nagniningning. Colonel Mary Bell R. Rodriguez, MD. Bago siya umupo, kinuha ni Mary Bell ang isang maliit na pluma. Ang tanging bagay na dinala niya mula sa lumang bahay. Tiningnan niya ito at marahang inilapag sa tabi ng kanyang pangalan. Ang plumang ito ang ginamit niya sa pagpirma ng kanyang paglaya at ngayon, ito rin ang gagamitin niya sa pagpirma ng mga desisyong babago sa tadhana ng mga taong nagmaliit sa kanya. Colonel, ito po ang mga dokumentong kailangan ng inyong agarang atensyon, ang sabi ng kanyang secretary habang inilalagay ang isang makapal na folder sa kanyang harap. Kabilang dito ang mga budget requests para sa mga bagong medical equipment sa iba't ibang unit. Binuksan ni Mary Bell ang folder. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sumuri sa bawat pahina hanggang sa huminto siya sa isang partikular na pangalan. Ang kanyang puso ay bahagyang bumilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng ironya ng pagkakataon. Project Proposal, Medical Logistics, Upgrade for the Infantry Division, Requesting Officer, Major Ricardo Valeriano. Nakalagay sa ulat na ang karera ni Ricardo ay nakasalalay sa pag-aproba ng proyektong ito. Kung hindi ito maaprubahan, malalagay sa alanganin ang kanyang susunod na promosyon at ang kanyang reputasyon sa harap ng mga nakataas na opisyal. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mary Bell. Ito ang lalaking nagsabing wala siyang silbi, kundi ang maglinis ng sugat.
Ito ang lalaking itinapon siya dahil sa isang mas mataas na ambisyon. At ngayon, ang mismong ambisyong iyon ay nasa loob ng isang folder na nasa ilalim ng kanyang mga kamay. Colonel, may problema po ba? Ang tanong ng secretary nang mapansing matagal na nakatitig si Maribel sa pahinang iyon. Wala. Ang maikling sagot ni Maribel habang isinasara ang folder. Pakisabi sa nagdala nito, kailangan ko ng isang personal na briefing mula sa requesting officer. Sabihin mo, ang bagong Chief of Medical Corps mismo ang gustong makakita sa kanya. Sa kabilang dako ng kampo, natanggap ni Ricardo ang mensahe. Ang kanyang mukha ay puno ng kaba at pananabik. Iniisip na ito na ang pagkakataon niyang makuha ang tiwala ng bagong liderato. Hindi niya alam ang bagong liderato na kanyang katatakutan at kailangan ay ang mismong babaeng hinayaan niyang manginig sa ulan ilang gabi lang ang nakalilipas. Ano ang magiging reaksyon ni Ricardo kapag nalaman niyang ang susi sa kanyang pangarap ay hawak ng babaeng itinuring niyang basura? At paano gagamitin ni Maribel ang kanyang bagong kapangyarihan upang simulan ang kanyang tahimik na paniningil? Inaayos ni Major Ricardo Valeriano ang kanyang kwelyo sa harap ng salamin sa loob ng comfort room ng General Headquarters. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pananabik. Para sa kanya, ang araw na ito ang magiging tuntungan niya patungo sa rurok ng kanyang pangarap. Narinig niya ang mga bulong-bulungan sa pasilyo tungkol sa bagong hirang na Chief of Medical Corps. Isang mailap at striktong opisyal na balitang galing sa isang makapangyarihang pamilya. Ito na yon. Ang bulong niya sa sarili habang hinahaplos ang kanyang maayos na gupit na buhok. Kapag naaprubahan ang proposal na ito, hindi na lang Major ang itatawag sa akin. Malapit na, Samantha. Malapit na tayong maging hari at reyna ng kampong ito. Bit-bit ang isang itim na leather folder. Naglakad si Ricardo patungo sa opisina ng chief. Ang bawat kawal na nadadaanan niya ay nagbibigay ng daan. Ngunit ramdam niya ang kakaibang bigat ng hangin habang papalapit siya sa dambuhalang pintong narra. Kumatok siya ng 3 beses. Marahan ngunit may kasamang kaba na hindi niya maipaliwanag. Pasok! Ang maikling sagot mula sa loob. Ang boses na iyon ay tila isang kuryenteng gumapang sa gulugod ni Ricardo. Pamilyar ang tono, ngunit ang lamig nito ay tila yelong dumampi sa kanyang balat. Pagpasok niya, ang amoy ng sariwang bulaklak at mamahaling kape ang sumalubong sa kanya, malayo sa amoy ng luma at maduming bahay na iniwan niya kamakailan. Nakatira ang silya ng opisyal, nakatalikod sa kanya habang nakatingin sa malawak na bintana na abot tanaw ang buong kampo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa gintong bituin sa balikat ng opisyal na nagbibigay ng nakakasilaw na liwanag. Good morning, Colonel. I am Major Ricardo Valeriano, here to brief you on the medical logistics proposal. Ang pagpapakilala ni Ricardo, sabay saludo ng buong higpit na natiling nakatalikod ang opisyal. Major Valeriano ang simula nito. Ang bawat pantig ng kanyang pangalan na binigkas ng kolonel ay tila isang hatol ng kamatayan. Binasa ko ang iyong proposal. Puno ito ng mga butas. Ang mga budget allocation para sa mga gamot ay masyadong mataas, samantalang ang sahod ng mga nurse ay kinaltasan mo. Bakit? Napalunok si Ricardo. Ang paraan ng pagsasalita ng kolonel ay eksakto sa paraan ng pagsusuri ng isang dalubhasang doktor. Mabilis, direkta, at walang itinatira. Sir, ma'am, naniniwala po ako
na mas kailangan natin ng makabagong kagamitan para sa ating dibisyon. Kagamitan na kukunin mo sa kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Samantha? Ang putol ng Colonel. Sa pagkakataong ito, dahan-dahang umikot ang silya. Ngunit, bago pa man tuluyang makita ni Ricardo ang muka ng opisyal, ang kanyang pansin ay naagaw ng isang bagay sa ibabaw ng mesa. Isang maliit na pluma, ang lumang pluma na inakala niyang itinapon na ng kanyang dating asawa. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Napansin ni Ricardo ang isang maliit na peklat sa likod ng kamay ng opisyal habang inaabot nito ang folder. Isang maliit at maputing peklat na hugis bituin. Ang peklat na nakuha ni Mary Bell noong niligtas siya nito mula sa isang pagsabog sa isang maliit na klinika noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ang kanyang tuhod ay biglang nanghina, ngunit pilit niyang pinatitig ang kanyang tayo. Ang proposal mo ay disapproved, Major. Ang huling sabi ng Colonel habang ibinabalik ang folder nang hindi tumitingin sa kanya. Masyadong marumi ang iyong intensyon. Ayusin mo ang iyong mga dokumento bago ka muling humarap sa akin. Sa labas ng opisina, nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang hawak ang disapproved folder. Ang kanyang isipan ay naglalaban. Hindi maaari. Hindi siya yon. Isang hamak na nurse lang si Bell. Imposibleng maging kolonel siya sa loob ng ilang araw. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang unit, tumunog ang kanyang telepono. Si Donna Consuelo ang tumatawag. Ang boses ay puno ng galit at reklamo. Ricardo, ang asawa mong si Samantha, wala na namang ginawa kundi mag-order ng mga kung anu-anong gamit. Ang pera sa account ko halos maubos na. At ang pagkain dito, hindi ko na makain. Nasaan na ba ang babaeng yon na marunong magluto? Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga dagok na lalong nagpapagulo sa isipan ni Ricardo. Ang marangyang buhay na akala niya ay susi sa kaligayahan ay unti-unti nang nagiging isang kulungan. Sino ang lalaking nakita ni Ricardo na pumasok sa opisina ng kolonel pagkalabas niya? Isang lalaking may bitbit na bungkos ng mga pulang rosas, na tila may malalim na ugnayan sa bagong opisyal. Hindi ko alam kung paano gamitin ang pesteng rice cooker na yan. Bakit ba hindi ka nalang bumili ng luto na sa labas, Mama? Napaka-demanding nyo naman. Ang matinis na boses ni Samantha ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Tila isang sirang plaka na nagpapakirot sa sentido ni Donna Consuelo. Ang matanda na nakaupo sa isang silya at balot ng makapal na kumot dahil sa nilalagnat ay tanging pagpikit na lamang ang nagawa. Ang kusinang dati ay laging amoy bawang at sinigang. Ngayon ay puno ng mga nakatambak na maruming plato at amoy ng napanis na pagkain. Samantha, masama ang pakiramdam ko. Kahit lugaw lang, sapat na sa akin. Ang mahinang pakiusap ni Donna Consuelo, ang kanyang boses ay nanginginig sa panghihina. Lugaw? My God, Mama! I'm a socialite, not a cook. May appointment ako sa spa ngayong hapon. Hayaan niyo na lang si Ricardo ang mag-asikaso sa inyo pag-uwi niya. Ang sagot ni Samantha habang abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling pilikmata sa harap ng maliit na salamin sa kusina. Sa bawat hakbang ni Samantha palayo, nadarama ni Donna Consuelo ang isang matinding pagsisisi na tila unti-unting lumalamon sa kanyang sistema. Naalala niya si Belle, ang yarsang nurse, na dati ay hindi hinahayaang lumipas ang 6:00 ng umaga nang walang mainit na kape at masarap na almusal sa ibabaw ng mesa.
Kapag may sakit siya, si Belle ang nagpupuyat sa pagpapalit ng basang bimpo sa kanyang noo at nagmamasahe sa kanyang mga binti hanggang sa siya ay makatulog. Ang katahimikan ng bahay ay tila naging isang malupit na saksi sa kanyang paghihirap. Ang bawat sulok na dati ay nagniningning sa linis sa ilalim ng mga kamay ni Mary Belle. Ngayon ay tila unti-unti nang nilalamon ng dumi at kapabayaan. Ang reyna na inaasahan niyang magbibigay ng karangalan sa kanilang pamilya ay isa lamang palang mapagpanggap na anino na walang alam kundi ubusin ang kanilang natitirang pera. Samantala, sa loob ng isang malawak na auditorium sa General Headquarters, nakatayo si Mary Belle sa likod ng isang podium. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumatama sa kanyang mukha na nagbibigay ng isang aura ng katalinuhan at kapangyarihan. Siya ang punong tagapagsalita sa isang internasyonal na kumperensya tungkol sa disaster medicine. Ang kanyang bawat salita ay pinakikinggan ng mga general, dayuhang delegasyon, at mga dalubhasang doktor. Ang kanyang pananalita ay hindi lamang puno ng datos. Ito ay puno ng puso. Ang puso ng isang nurse na nakaranas na ng hirap sa mga pampublikong ospital. Matapos ang kanyang talumpati, ang buong auditorium ay tumayo at nagbigay ng isang masigabong palakpakan na tila walang katapusan. Matapos ang kumperensya, habang naglalakad si Mary Belle sa pasilyo, nakita niya ang isang matandang janitor na nahihirapang buhatin ang isang mabigat na timba ng tubig. Nang walang pag-aalinlangan, lumapit ang kolonel. Hindi siya natakot na madumihan ang kanyang perpektong uniforme. Hinawakan niya ang hawakan ng timba at tinulungan ang matanda hanggang sa marating nito ang storage room. Ang simpleng kilos na iyon ay nakita ng maraming opisyal na lalong nagpaigting sa kanilang paghanga sa bagong chief. Pagbalik niya sa kanyang opisina, isang dambuhalang bungkos ng mga sariwang pulang rosas ang naghihintay sa kanyang mesa. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang maikling mensahe sa isang maliit na card. You were always meant for the light, Mary Belle. Never let them dim your spark again. Isang marahang kumatok sa pinto. Pumasok ang kanyang secretary na may dalang balita. Colonel, ang intelligence report tungkol kay Major Valeriano ay handa na. Nakita po namin ang mga irregularidad sa kanyang personal na utang sa bangko. At ma'am, mukhang naghahanap po siya ng impormasyon tungkol sa inyong nakaraan. Napangiti si Mary Belle, isang ngiting kasing lamig ng hangin sa gabi. Hayaan mo siyang maghanap. Bigyan mo siya ng sapat na mga piraso ng puzzle na magpapabaliw sa kanya sa kaba. Sino ang taong nasa likod ng mga rosas? Isang dating kaklase? Isang lihim na tagahanga mula sa nakaraan? O ang lalaking matagal nang naghihintay sa tamang pagkakataon upang muling pumasok sa kanyang buhay? Sa labas ng gate ng kampo, nakatayo si Ricardo sa loob ng kanyang lumang sasakyan. Pinagmamasdan niya ang malaking billboard sa tapat ng GHQ kung saan nakapaskil ang larawan ng bagong Chief of Medical Corps para sa isang ad ng recruitment. Bagamat bahagyang nakatagilid ang muka sa larawan, ang mga mata ay hindi nagkakamali. Ang panginginig ng kanyang mga kamay sa manibela ay hindi niya mapigilan. Hindi maaari. Belle, ano ba talaga ang itinatago mo sa akin? Akala mo ba talaga, Ricardo, na sapat na ang apelyido mo para manatili ako sa tabi mo? Napakababaw mo naman. Ang tawa ni Samantha ay tila matutulis na bubog na kumakalansing sa loob ng isang madilim at eksklusibong lounge sa Makati. Hindi niya alam, sa kabilang bahagi ng makapal na kurtinang pelus ay nakaupo si Mary Belle,
kasama ang ilang matataas na opisyal mula sa Foreign Embassy. Ang boses ni Samantha, na dati ay puno ng tamis kapag kaharap si Ricardo, ay punong-puno ngayon ng panunuya at pagkapuot habang kausap ang isang lalaking may mas batang hitsura at suot ang mamahaling relo. Isang linggo na lang, Marcus. Kapag nakuha na ni Ricardo ang pondo para sa bagong proyekto niya, ililipat ko na ang lahat ng iyon sa account natin sa ibang bansa. Pagkatapos, hahayaan ko na siyang mabulok kasama ang tuyot niyang ina. Ang patuloy ni Samantha, sabay tungga ng kanyang cocktail. Sa kabilang panig, nanatiling estatwa si Mary Bell. Ang kanyang kamay na humahawak sa kupitan ng puting alak ay hindi nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga punyal. Ang bawat salita ni Samantha ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng hinala ni Mary Bell. Ang babaeng ipinalit sa kanya ni Ricardo ay hindi lamang isang mga agaw, kundi isang linta na handang ubusin ang dugo ng biktima bago ito iwanang wala ng buhay. Naalala ni Mary Bell ang 10 taon na ginugol niya sa pag-iipon ng bawat sentimo. Ang mga gabing tinitiis niya ang gutom para lang masiguradong may pondo si Ricardo para sa kanyang mga training. Ang bawat butil ng pawis na inalay niya ay binabastos lamang ngayon ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang magpanggap. Dahan-dahang kinuha ni Mary Bell ang kanyang telepono. Sa ilalim ng mesa, pinindot niya ang recording button. Ang bawat halakhak ni Samantha at ang bawat plano nito ng pagnanakaw ay malinaw na naitala sa loob ng digital na memorya ng kanyang device. Habang naglalakad palabas si Mary Bell sa lounge, dumaan siya sa likuran ni Samantha. Sandali siyang huminto upang ayusin ang kanyang shawl. Naamoy niya ang pabangong suot ni Samantha. Ang pabangong binili ni Ricardo gamit ang pera na dapat sana ay para sa pagpapagamot ni Donna Consuelo. Sa halip na magalit, isang marahang haplos ang ginawa ni Mary Bell sa balikat ng upuan ni Samantha. Isang tahimik na babala na ang kanyang oras ay malapit na ring maubos. Paglabas niya sa malamig na hangin ng gabi, ang kanyang puso ay tila isang makinang mabilis na kumikilos. Hindi siya hihinto sa panunood. Hahayaan niyang mas masunog si Ricardo sa sarili nitong apoy. Colonel, handa na po ang intelligence report tungkol sa lalaking kasama ni Samantha. Ang bulong ni Colonel Santos habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Siya ay isang kilalang scammer na matagal na nating sinusubaybayan. Napangiti si Mary Bell habang tinitingnan ang malayo at nagniningning na mga ilaw ng lungsod. Huwag muna nating ibigay ang impormasyong ito kay Major Valeriano. Gusto ko, siya mismo ang makatuklas sa katotohanang binuo niya para sa kanyang sarili. Sa kabilang dako, pauwi na si Ricardo mula sa kampo. Ang kanyang isipan ay puno ng kaba dahil sa mga utang na hindi na niya mabayaran at ang mga butas sa kanyang budget na hindi niya maipaliwanag. Nang pumasok siya sa kanilang bahay, ang tanging sumalubong sa kanya ay ang dilim at ang amoy ng napanis na pagkain. Wala si Samantha. Wala ang mainit na pagsalubong. Wala ang pag-aaruga. Kinuha ni Ricardo ang isang lumang jacket mula sa sofa. Nang maisuot niya ito, may naramdaman siyang matigas na bagay sa bulsa. Isang maliit na hairpin. Isang simpleng hairpin na pag-aari ni Mary Bell. Ang amoy ng buhok ni Mary Bell, na amoy shampoo at kalinisan, ay tila bumalik sa kanyang gunita. Ang panginginig ng kanyang mga labi ay hindi na niya mapigilan. Isang malaking pagkakamali ba ang lahat ng ito? Isang anino ba ang kanyang hinahabol habang ang tunay na liwanag ay itinapon niya sa ulan? Sino ang kumatok sa bintana ng sasakyan ni Ricardo
sa gitna ng hating gabi habang siya ay nag-iisip. Isang muka mula sa nakaraan o isang bagong banta sa kanyang gumuho ng buhay? Major Valeriano, ang iyong pagganap ay isang malaking kahihiyan sa unipormeng ito. Noong nakaraang taon, tila napakahusay mo, ngunit ngayon, ang iyong mga ulat ay puno ng butas. Tila isinulat ng isang batang walang alam sa serbisyo. Ang boses ni Brigadier General Mendoza ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpabagsak sa lahat ng natitirang kumpiyansa ni Ricardo. Nakatayo siya ng tuwid sa gitna ng opisina. Ang kanyang paningin ay nakapako sa dingding, ngunit ang kanyang mga kamay sa likuran ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ito na ang pangatlong beses sa linggong ito na napagalitan siya ng kanyang mga superior. Hindi niya maunawaan kung bakit ang lahat ng pintong dati ay madaling bumubukas para sa kanya ay tila isa-isang sinasandalan ngayon ng mabibigat na trangka. Noong mga nakaraang taon, ang bawat proyekto niya ay mabilis na naaaprubahan. Ang bawat ulat niya ay hinahangaan. Ngunit ngayon, ang bawat hakbang niya ay tila may humihilang pababa. Hindi alam ni Ricardo na ang swerte na tinatamasa niya noon ay hindi bunga ng kanyang galing, kundi ang tahimik na pagtatrabaho ni Maribel sa likod ng entablado. Si Maribel ang muling sumusulat ng kanyang mga ulat habang siya ay natutulog ng mahimbing. Si Maribel ang palihim na tumatawag sa mga dating kaibigan ng kanyang ama upang bigyan ng pagkakataon ang isang asawang nangangarap. Ngayong wala na ang aninong iyon, ang tunay na kakayahan ni Ricardo, na walang laman at puno ng hangin, ay unti-unti nang nalalantad. Sir, aayusin ko po ang lahat. Bigyan niyo lang po ako ng isa pang pagkakataon. Ang pakiusap ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. Pagkakataon? Ang huling pagkakataon mo ay ang budget proposal na disapproved ng Medical Corps. Major, kung hindi mo maiaayos ang iyong performance, baka sa susunod na buwan ay makita mo na lang ang sarili mong na-dismiss sa serbisyo. Ang huling hirit ng general bago siya itinaboy palabas. Naglakad si Ricardo sa pasilyo ng headquarters na tila isang taong nawawala sa sarili. Ang bawat salubong na kawal ay tila may dalang mapanghusgang tingin. Sa kanyang pagmamadali, nabangga niya ang isang aide ni Maribel. Ang mga dokumentong dala nito ay nagkalat sa sahig. Pasensya na, Major, ang sabi ng aide habang mabilis na pinupulot ang mga papel. Isang partikular na dokumento ang bahagyang bumukas sa harap ni Ricardo. Ito ay isang direktiba para sa Internal Audit of Financial Discrepancies. Nakita ni Ricardo ang kanyang sariling pangalan sa listahan ng mga opisyal na iimbestigahan tungkol sa nawawalang pondo ng logistics. Ang pakiramdam ng malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likuran ay tila isang babala ng kanyang nalalapit na katapusan. Sa loob ng kanyang opisina, kinuha ni Maribel ang isang lumang folder mula sa ilalim ng kanyang mesa. Ito ang huling ulat na sinimulan niyang ayusin para kay Ricardo bago ang gabi ng kanilang paghihiwalay. Binasa niya ang ilang pangungusap, ang mga salitang puno ng malasakit at suporta para sa kariyer ng kanyang asawa. Sa isang marahang kilos, inilagay niya ito sa paper shredder. Ang tunog ng pagkapira-piraso ng papel ay tila musika sa kanyang pandinig. Ang tunog ng huling hibla ng suportang nagdurugtong sa kanila ay tuluyan na niyang pinutol. Tapos na ang panahon ng pagtatago, Ricardo. Ngayon, haharapin mo ang mundo ng mag-isa, ang bulong ni Maribel sa kawalan. Kinagabihan,
Nakatanggap si Ricardo ng isang opisyal na subpena. Pinatatawag siya sa opisina ng Chief of Medical Corps para sa isang personal at kumpidensyal na pagtatanong tungkol sa mga irregularidad sa pondo. Ang appointment ay nakatakda sa susunod na umaga. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maikubli. Sa gitna ng dilim ng kanyang silid, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat sandali bago ang kanyang tuluyang pagbagsak. Sino ang haharap sa kanya sa loob ng opisina na iyon? Handa na ba siyang makita ang muka ng hustisyang siya mismo ang nagtaboy? Maupo ka, Major Valeriano. Huwag kang manginig. Baka isipin ng mga tao sa labas ay pinahihirapan kita. Ang boses na iyon, ang boses na dati ay tila isang malumanay na hangin na nagpapakalma sa kanyang pagod na isipan, ay naging isang matalas na yelo na humihiwa sa katahimikan ng malawak na opisina. Dahan-dahang umikot ang silya ng Chief of Medical Corps. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga fluorescent lights, tumambad kay Ricardo ang muka ng babaeng itinapon niya sa gitna ng ulan ilang linggo lamang ang nakalilipas. Si Mary Bell. Ngunit hindi na ito ang Bell na may Bob ding Bell na may amoy ng bawang at may mga kamay na laging may bakas ng sabong panlaba. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng perpektong uniforme ng isang kolonel. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay tila nangungutya sa bawat pagkakamali ni Ricardo. Ang kanyang balat ay nagniningning at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong emosyon, kundi ang isang profesional at nakakatakot na distansya. Napanganga si Ricardo. Ang kanyang dila ay tila naging bato sa loob ng kanyang bibig. Ang pakiramdam ng pagbagsak ng kanyang puso sa sikmura ay tila isang pisikal na sakit. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo palayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila nakabaon sa semento ng sahig. Babel? Paano? Ang tanging naitanong ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Sa loob ng opisinang ito, Colonel Rodriguez ang itatawag mo sa akin, Major. Ang malamig na sagot ni Mary Bell. Ibinaba niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang parehong mesang ginamit ni Ricardo sa pagpirma ng mga ilegal na dokumento. Nakalimutan mo yata ang dokumentong ito sa lumang bahay, kasama ng iyong dangal na tila naiwan mo rin sa putikan. Inusog ni Mary Bell ang isang pirasong papel patungo kay Ricardo. Ito ang orihinal na kopya ng kanilang divorce papers. Ngunit may kalakip na itong isang memorandum mula sa Internal Affairs. Ang mga irregularidad sa logistics budget na hinawakan mo ay hindi lamang isang pagkakamali, Ricardo. Ito ay isang krimen. Ang patuloy ni Mary Bell. Ang kanyang tinig ay tila isang hukom na nagbabasa ng hatol. At ang masama pa rito, ang lahat ng ebidensya ay tumuturo sa kumpanya ng pamilya ng iyong bagong asawa. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Napatingin si Ricardo sa kamay ni Mary Bell na humahawak sa ballpen. Doon, sa kanyang ring finger, ay wala na ang manipis at murang singsing na ibinigay ni Ricardo noong sila ay ikinasal. Sa halip, isang malaking singsing na may tatak ng Philippine Military Academy ang nakasuot doon. Isang simbolo ng kanyang tunay na ranggo at pinagmulan na kailanman ay hindi pinahalagahan ni Ricardo. Ang kawalan ng singsing na iyon ay tila mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya sa kanyang buhay. Bell, please, pag-usapan natin ito.
para sa 10 taon nating pagsasama. Ang pakiusap ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha dahil sa takot at kahihiyan. Ang 10 taon na iyon ay binayaran mo na, hindi ba? Ang sagot ni Maribel habang binubuksan ang intercom. Security, pakidala na ang major sa kabilang gusali para sa formal na detensyon at pakitawagan na rin ang MP para sa pagsisilbi ng warrant sa bahay ni Samantha. No! Belle, wait! Ang sigaw ni Ricardo habang 2 armadong sundalo ang pumasok sa loob ng silid. Hindi man lang kumurap si Maribel. Kinuha niya ang kanyang baso ng tubig at uminom ng mahinahon habang pinagmamasdan ang kanyang dating asawa na kinaladkad palabas ng kanyang opisina. Ang bawat sigaw ni Ricardo sa pasilyo ay tila mga aninong unti-unti nang naglalaho sa kanyang pandinig. Nang muling tumahimik ang silid, dahan-dahang sumandal si Maribel sa kanyang upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Ang tagumpay ay lasang matamis, ngunit may kasama itong isang kakaibang pait na tanging ang isang sugatang puso lamang ang makakaunawa. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng malalim, muling tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Colonel Santos. Nakuha na namin ang lahat ng gamit sa bahay ni Major Valeriano. Colonel, dapat nyo itong makita. Mukhang may itinatago pa si Donna Consuelo na mas malaki kaysa sa inakala natin. Anong lihim ang itinatago ng matandang Consuelo? At paano nito babaguhin ang tingin ni Maribel sa buong pamilya Valeriano na inakala niyang kilalanan niya? Ilabas niyo rito ang mapagpanggap na nurse na iyan. Wala siyang karapatang ipakulong ang anak ko. Isang hamak na tagahugas lang siya ng paa ko noon. Bakit niyo siya pinaniniwalaan? Ang matinis na boses ni Donna Consuelo ay gumuhit sa katahimikan ng lobby ng General Headquarters. Nakatayo ang matanda sa gitna ng malawak na palapag. Iwinawasiwas ang kanyang mamahaling bag sa mga security personnel na pilit siyang pinapakalma. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Tila isang reynang nawalan ng trono at pilit na nagwawala sa gitna ng mga kawal na walang ibang ginawa, kundi ang tingnan siya ng may halong awa at pagkadiri. Sa itaas ng mezzanine, nakatayo si Maribel. Nakasilip siya mula sa railings. Pinagmamasdan ang babaeng dating nagdikta ng bawat galaw ng kanyang buhay. Hawak ni Maribel ang isang maliit na pelus na kahon, ang lihim na nakuha ni Colonel Santos mula sa kisame ng lumang bahay ni Ricardo. Sa loob nito ay ang kwintas na brilyante ng kanyang yumaong ina, na akala niya ay nawala sa isang nakaraang nakawan, ngunit ang totoo ay palihim palang itinatago at ninanakaw ni Donna Consuelo sa loob ng 10 taon. Ang sakit ng pagkakatuklas na ito ay hindi na nagdulot ng luha kay Maribel, kundi isang malamig na suklam. Ang bawat haplos ng matanda sa kanya noon, ang bawat salita ng pagmamalasakit ay balat kayo lamang para sa isang linta na unti-unting umuubos sa kanyang pag-aari. Dahan-dahang bumaba si Maribel sa engrandeng hagdanan. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang ay tila isang martsa ng hustisya na umaalingaw-ngaw sa buong gusali. Nang makita siya ni Donna Consuelo, lalong nagliyab ang galit ng matanda. Belle, ikaw na babae ka. Utang na loob mo sa amin ang lahat. Kung hindi dahil sa anak ko, na natili kang isang hamak na nurse sa kung saang liblib na lugar. Ang sigaw ni Donna Consuelo habang pilit na kumakawala sa mga humahawak sa kanya. Bitawan niyo ako! Hindi niyo ba kilala kung sino ako? Ako ang ina ng isang tanyag na major. Major na nasa ilalim ngayon ng investigasyon para sa pagnanakaw, Donna Consuelo. Ang malamig na sagot ni Maribel
nang makarating siya sa tapat ng matanda. Sa isang iglap, tumunog ang trumpeta sa loob ng gusali. Atensyon! Present arms! Ang malakas na utos ng isang opisyal. Daan-daang sundalo ang sabay-sabay na tumayo ng matuwid at sumaludo ng buong higpit. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Mary Bell, hindi bilang isang nurse, hindi bilang isang manugang, kundi bilang ang pinakamataas na opisyal sa medical corps ng bansa. Ang katahimikang sumunod ay mas nakabibingi kaysa sa anumang sigaw ni Donna Consuelo. Colonel Rodriguez, handa na po ang mga sasakyan para sa paglilipat ng mga suspek. Ang ulat ni Colonel Santos habang lumalapit. Kasabay nito, ang tunog ng mabibigat na kadena sa semento ay narinig mula sa kabilang pinto. Inilabas ng military police si Samantha na nakaposas at wala ng bakas ng kagandahan sa mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang pilit na itinatago ang muka sa mga kamera. Nahuli siya sa isang operasyon habang sinusubukang itakas ang natitirang pondo ni Ricardo patungo sa account ng kanyang tunay na kasintahan. Samantha, anong nangyayari? Ang nauutal na tanong ni Donna Consuelo habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga tuhod. Hindi sumagot si Samantha. Sa halip, ang tunog ng pagbagsak ng katawan ni Donna Consuelo sa sahig ang naging tanging ingay. Nakaluhod ang matanda sa harap ni Mary Bell. Ang kanyang kapalaluan ay tuluyan nang gumuho nang makita ang kwintas na hawak ni Mary Bell. Iyan, ang kwintas, ang bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon. Ito ang kwintas ng aking ina na ninakaw nyo, ang sabi ni Mary Bell. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng awa. 10 taon nyo akong kinutya sa pagiging mahirap habang ang yaman ng aking pamilya ang bumubuhay sa inyong karangyaan. Donna Consuelo, ang bawat sentimong ninakaw nyo ay may katumbas na pananagutan. Yumuko ng bahagya si Mary Bell at inilapit ang kanyang muka sa matanda. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang bulong ay sapat na upang marinig ng lahat. Ang utang na loob ay hindi binabayaran ng pagpapakasakit ng iba. Ito ay binabayaran ng katapatan. Isang bagay na kailanman ay hindi nyo natutunan. Sa kabilang bahagi ng kampo, isang opisyal na dokumento ang inilabas at ipinaskil sa bulletin board. Ang pangalan ni Ricardo Valeriano ay opisyal ng tinanggal sa listahan ng mga aktibong opisyal. Siya ay hindi lamang na-dismiss. Siya ay pinatalsik ng may matinding kahihiyan. Binawian ng ranggo, benepisyo, at karapatang muling humawak ng armas. Ang panginginig ng kamay ni Ricardo habang binabasa ang anunsyo sa loob ng kanyang rehas ay tila isang sumpa na hindi na siya tatantanan. Ang lahat ng kanyang pangarap, ang kanyang bituin, ay tuluyan ng naging abo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbagsak, isang anino ang lumapit sa kanyang selda. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit na may dalang isang maliit na itim na sobre. Ang card sa loob ay naglalaman lamang ng isang pangalan na magpapayanig sa natitirang katinuan ni Ricardo. Sino ang lalaking ito na tila may hawak ng huling alas sa buhay ni Ricardo? At ano ang gagawin ni Mary Bell ngayong ang mga anino ng nakaraan ay isa-isa nang naitatapon sa dilim? Dito ba tayo magtatapos, Ricardo? Sa gitna ng dumi, sa gitna ng bahong ito, na ikaw mismo ang gumawa? Ang tinig ni Donna Consuelo ay wala na ang dating talas at kislap. Ito ay naging isang basag at paos na bulong na humahalo sa amoy ng imbornal na pumapasok sa maliit at barong-barong na silid na kanilang tinutuluyan ngayon. Ang dating reyna ng tahanan
na laging nakasuot ng alahas at naguutos ng marangya ay nakaupo na ngayon sa isang lumang silya na may sirang sandalan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakamot ang mga kagat ng surot sa kanyang braso. Nakatayo si Ricardo sa tapat ng maliit na bintanang may rehas na kahoy. Ang kanyang uniforme, ang sagisag ng kanyang karangalan, ay kinuha na sa kanya. Ang suot niya ngayon ay isang sando na may butas at kupas na pantalon. Ang kanyang mga mata ay malalim ang pagkakalubog. Punong-puno ng madilim na anino ng puyat at gutom. Walang Samantha na nagdala ng pagkain. Walang mga kaibigang opisyal na tumawag para tumulong. Ang lahat ng mga taong humanga sa kanya noong siya ay nasa itaas ay tila mga bula na naglaho nang dumating ang bagyo. Gusto ko ng sinigang, Ricardo. Yung mainit at maasim na luto ni Belle. Ang muling pag-ungol ng matanda, habang ang isang butil ng luha ay gumugulong sa kanyang kulubot na pisngi. Ang salitang Belle ay tila isang kuryenteng tumama sa puso ni Ricardo. Sa bawat gabi na dumadaan, ang tanging alaala na bumabalot sa kanya ay ang imahe ni Mary Belle na nakangiti habang inihahain ang mainit na pagkain. Naaalala niya ang lambot ng mga kamay nito kapag hinihilot ang kanyang pagod na balikat. Ngayon, sa gitna ng ganitong hirap, doon lamang niya napagtanto na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga bituin sa kanyang balikat, kundi ang pag-ibig na walang sawang ibinigay sa kanya ng babaeng itinapon niya. Kinuha ni Ricardo ang isang kapirasong papel mula sa kanyang bulsa. Isang liham na sinulat niya para kay Mary Belle. Puno ito ng mga salita ng pagsisisi, mga pangako ng pagbabago, at mga pagsusumamo para sa isa pang pagkakataon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at eleganteng opisina, sa itaas ng isang gusali sa Bonifacio Global City, nakatayo si Mary Belle sa tapat ng salamin. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa kanyang mukha. Hawak niya ang liham na ipinadala ni Ricardo sa pamamagitan ng isang matandang aide. Binasa niya ang bawat salita, bawat pangako, bawat patawad. Ngunit habang binabasa niya ito, wala siyang nararamdamang anumang pait o kagalakan. Ang puso niya ay tila isang dagat na naging payapa matapos ang isang dambuhalang sakuna. Dahan-dahang itinaas ni Mary Belle ang kanyang mga kamay. Sa isang marahan at tiyak na pagkilos, sinimulan niyang punitin ang liham ni Ricardo. Ang tunog ng papel na nahahati ay tila isang huling hantungan ng kanilang nakaraan. Isang piraso, 2 piraso, hanggang sa maging maliliit na hibla na lamang ang natira sa kanyang palad. Inilapit niya ang mga ito sa basurahan at hinayaang mahulog, tila mga tuyong talulot ng bulaklak na wala ng bango. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging kalayaan lamang. Cornel, oras na po para sa inyong pag-alis patungo sa airport para sa inyong humanitarian mission sa ibang bansa. Ang ulat ni Colonel Santos mula sa pinto. Handa na ako, ang sagot ni Mary Belle. Ang kanyang tinig ay malinaw at puno ng pag-asa. Bago siya lumabas, sumulyap siya sa isang maliit na frame sa kanyang mesa. Hindi ito larawan ni Ricardo, kundi larawan niya noong bata pa siya. Karga-karga ng kanyang ama sa harap ng isang maliit na klinika. Ang kanyang pangarap na maglingkod sa kapwa ang muling naging sentro ng kanyang buhay. Sa slum area kung nasaan si Ricardo, nakarinig siya ng balita mula sa isang lumang radyo na pag-aari ng kapitbahay. Ang boses ng announcer ay nagbabalita tungkol sa pag-alis ni Colonel Mary Belle Rodriguez para sa isang prestihiyosong misyon
sa ilalim ng United Nations. Napaupo si Ricardo sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader. Ang bawat salita tungkol sa tagumpay ni Mary Bell ay tila isang sampal na nagsasabing hindi na siya bahagi ng buhay nito. Ang pagsisisi ay hindi na lamang isang emosyon. Ito ay naging isang parusa na kailangan niyang pasanin habang buhay. Habang naglalakad si Mary Bell patungo sa kanyang sasakyan, isang lalaki ang lumabas mula sa anino ng kanto. Siya ang lalaking palaging nagpapadala ng mga pulang rosas. Sa unang pagkakataon, lumapit siya kay Mary Bell at tinanggal ang kanyang sombrero. Sino ang lalaking ito na may mga matang tila nakasaksi sa bawat lihim na pait ng buhay ni Mary Bell? Ang ganda ay hindi lamang nasusukat sa ningning ng mga hiyas, kundi sa lalim ng sugat na iyong nalampasan. Ang mga salitang ito ng kanyang yumaong ina ang tila naging gabay ni Mary Bell habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa dambuhalang salamin ng Manila Hotel. Ngayong gabi ang Grand Military Ball, ang pinakamarangyang pagtitipon ng mga matataas na opisyal ng bansa. Ngunit para kay Mary Bell, ito ang kanyang opisyal na pagpapakilala sa mundo. Hindi bilang anino ng isang lalaki, kundi bilang ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Rodriguez at ang pinakabatang babaeng kolonel sa kasaysayan ng Medical Corps. Suot niya ang isang Filipiniana gown na gawa sa pinong pinas silk na kulay asul na tila kalangitan matapos ang isang malakas na bagyo. Ang bawat borda ng ginto sa kanyang manggas ay tila mga ugat ng katatagan. Sa kanyang leeg ay nagniningning ang kwintas na brilyante ng kanyang ina. Ang kwintas na ninakaw ni Donna Consuelo, na ngayon ay muling nakasabit sa dibdib ng tunay na nagmamay-ari nito. Nang bumukas ang malaking pinto ng ballroom, ang lahat ng tawanan at musika ay tila huminto sa isang iglap. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga platong porselana ay napalitan ng isang kolektibong pagsinghap ng pagkamangha. Lumakad si Mary Bell sa gitna ng silid. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang dignidad na hindi mabibili ng anumang yaman. General Rodriguez, ang iyong anak ay tila isang bituin na bumaba sa lupa, ang bati ng Chief of Staff ng Armed Forces, habang sumasaludo ng buong paggalang. Ngumiti ang general. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa labis na pagmamalaki. Inabot niya ang kamay ni Mary Bell at dinala ito sa gitna ng dance floor. Ang marahang tugtog ng orkestra ay nagsimulang bumalot sa buong paligid. Isang melodiya na tila nagkukwento ng pag-asa. Habang nagsasayaw ang mag-ama, naramdaman ni Mary Bell ang init ng palad ng kanyang ama sa kanyang likuran. Wala nang bigat sa kanyang puso, wala nang takot. Sa bawat pag-ikot niya sa ilalim ng dambuhalang crystal chandelier, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Ang bawat mata na nakatingin sa kanya ay puno ng paghanga, malayo sa mga matang mapanglait na tiniis niya sa loob ng 10 taon. Samantala, sa labas ng matayog na gate ng hotel, sa gitna ng madilim na kalsada at marahang pag-ambon, nakatayo ang isang lalaki, si Ricardo. Suot ang isang lumang jacket na basa ng ulan. Pilit niyang tinitingnan ang malaking LED screen sa labas ng gusali na nagpapakita ng mga kaganapan sa loob. Nakita niya si Mary Bell. Nakita niya ang kanyang asawa. Ang babaeng dati ay pinagsusuot niya ng luma at butas-butas na t-shirt, na ngayon ay tila isang reyna na sinasamba ng lahat. Ang sakit na naramdaman ni Ricardo ay tila isang libong karayom na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Hindi lamang siya nawalan ng asawa, nawalan siya ng kaluluwa. Ang mahinang bulong ni Ricardo
Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Sinubukan niyang humakbang palapit sa gate, ngunit agad siyang hinarang ng mga gwardiya. "Bawal ang mga palaboy rito. Umalis ka na!" Ang malamig na utos ng guard. Habang tinutulak siya palayo sa liwanag ng hotel, patungo sa dilim ng kalsada. Sa loob, itinaas ni Mary Bell ang kanyang baso ng champagne para sa isang toast. Ang kanyang paningin ay saglit na dumapo sa malaking bintana. Tila nararamdaman ang anino ni Ricardo sa labas. Ngunit hindi siya tumigil. Isang marahang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago niya ininom ang alak. Isang simbolo ng pagtatapos ng kanyang pagdurusa. Para sa mga babaeng muling bumangon, ang mahinang bulong ni Mary Bell sa kanyang sarili. Habang naglalakad si Mary Bell patungo sa beranda upang kumuha ng sariwang hangin, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. "Hindi ko akalain na makikita kitang muli sa ganitong pagkakataon, Mary Bell." Lumingon siya at doon, nakatayo ang lalaking palaging nagpapadala ng mga rosas. Ang kanyang uniforme ay may mas mataas na ranggo, at ang kanyang mga mata ay may dalang lihim na tanging si Mary Bell lamang ang nakakaalam. Sino ang opisyal na ito mula sa kanyang nakaraan na tila naghihintay lamang sa tamang sandali upang muling pumasok sa kanyang buhay? Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagpili na magpatuloy kahit ang mundo ay nag-iwan ng mga sugat sa iyong puso. Ang huling sinag ng araw sa Manila Bay ay nagbibigay ng kulay kahel sa malawak na hardin ng Rodriguez Medical Foundation. Nakatayo si Mary Bell sa gitna ng damuhan. Hindi suot ang kanyang unipormeng pangmilitar, kundi isang simpleng puting damit na yari sa lino. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng pagod. Ito ay payapa. Tila isang dagat na natapos na ang dambuhalang unos. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa maliit na klinika na itinayo niya para sa mga mahihirap na pamilya sa labas ng kampo. Ito ang lugar kung saan niya gustong gugulin ang kanyang mga libreng oras. Ang bumalik sa kanyang pinagmulan, ang maging isang nurse na nagbibigay ng kalinga ng walang hinihintay na kapalit. "Ma'am Bell, ang ganda-ganda niyo po." Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Mary Bell at nakita si Aling Rosa, ang matandang kapitbahay na nagbigay sa kanya ng shawl noong gabi ng kanyang paglaya. Ngayon, si Aling Rosa ay maayos na nakasuot ng malinis na uniforme bilang head ng maintenance sa pundasyon. Hindi lamang siya binigyan ni Mary Bell ng trabaho, binigyan din siya nito ng bagong tahanan. "Aling Rosa, sabi ko naman sa inyo, Bell na lang po." Ang sagot ni Mary Bell sabay yakap ng mahigpit sa matanda. "Hindi ko akalain na ang munting nurse na nakita kong umiiyak sa ulan ay isang prinsesa pala." Ang sabi ni Aling Rosa habang pinapahid ang luha ng kagalakan. "Salamat anak. Salamat sa pag-alala sa amin." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng klinika. Bumaba ang isang lalaking matikas. Suot ang kanyang barong Tagalog. Ito si General Mateo Arana, ang lalaking palaging nagpapadala ng mga rosas. Siya ang kabataang kaibigan ni Mary Bell na matagal nang naghihintay sa kanya sa malayo. Ang lalaking nirespeto ang kanyang desisyon na magmahal ng iba, ngunit nanatiling tagapagtanggol sa anino. Lumapit si Mateo at iniabot ang isang maliit na bungkos ng sampagwita. Ang mga rosas ay para sa kolonel, ngunit ang sampagita ay para sa babaeng muling nahanap ang kanyang sarili. Ang sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng respeto at paghanga.
Ngumiti si Maribel at tinanggap ang mga bulaklak. Ang amoy ng sampagita ay tila isang matamis na paalala ng kanyang bagong simula. Habang naglalakad ang dalawa sa pasilyo ng klinika, napalingon si Maribel sa labas ng bintana. Sa kabilang panig ng kalsada, sa tapat ng basurahan, ay nakita niya ang isang anino ng isang lalaki. Si Ricardo. Nakasuot ito ng maruming damit at may dalang mga plastik na bote. Nakita ni Ricardo si Maribel mula sa malayo. Saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Sa mata ni Ricardo, makikita ang isang mundong gumuho. Isang pagsisising huli na para itama. Ngunit sa mata ni Maribel, wala nang galit, wala nang poot. Tinitigan niya si Ricardo ng ilang sandali bago siya dahan-dahang tumalikod at ipinagpatuloy ang paglakad kasama si Mateo. Ang katahimikan ni Maribel ang naging huling hatol para kay Ricardo. Isang pagbura sa kanya mula sa kanyang buhay na tila hindi siya kailanman naging bahagi nito. Handa ka na ba para sa bagong kabanata? Ang tanong ni Mateo habang binubuksan ang pinto para kay Maribel. Higit pa sa handa, Mateo, ang sagot ni Maribel. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ng klinika ay may ritmo ng kagalakan. Ang bawat bata na bumabati sa kanya, ang bawat pasyenteng ngumingiti, ay tila mga bituin na bumubuo ng isang bagong konstelasyon sa kanyang langit. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Maribel ang kanyang kwintas na brilyante. Hinawakan niya ito at naramdaman ang lamig ng ginto. Ang kwintas na ito ay naging saksi sa kanyang paghihirap, ngunit ngayon, ito ay simbolo na ng kanyang tagumpay. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, ngunit sa puso ni Maribel Rodriguez, ang liwanag ay kailanman ay hindi na muling maglalaho. Ang yarsang nurse ay naging isang kolonel, at ang sugatang asawa ay naging isang malayang babae. Sa loob ng selda ng isang kulungan, si Samantha ay nakaupo sa isang madilim na sulok. Habang sa labas, si Donna Consuelo ay patuloy na tumatawag sa pangalan ni Ricardo na hindi na muling sasagot ng may dangal. Ang kanilang mga tinig ay tuluyan nang nalunod sa ingay ng mundong muling umiikot para sa mga taong marunong magmahal ng totoo, hustisya, pag-asa, at pagpapatawad sa sarili. Ito ang wakas ng kwento ni Maribel. Ang huling pahina ng isang madilim na aklat ay tuluyan ng naisara. At sa pagbukas ng bagong kabanata, ang tinta ng tadhana ay hindi na isinulat sa luha, kundi sa gintong sinag ng pag-asa. Lumipas ang 1 taon mula nang gumuho ang mundo ng mga Valeriano. Sa isang maliit na baryo sa labas ng lungsod, ang tunog ng kampana ng simbahan ay nagbabadya ng isang payapang hapon. Si Maribel ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang opisina sa Rodriguez Medical Foundation. Ang kanyang buhok ay hinahampas ng marahang hangin at sa kanyang mga mata ay wala na ang anino ng babaeng dating nagtatago sa kusina. Hindi pinili ni Maribel ang magtanim ng pot habang buhay. Para sa kanya, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit. Nang mabalitaan niyang si Ricardo ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang kargador sa palengke at si Donna Consuelo ay unti-unti nang nawawala sa sariling isip dahil sa labis na pagsisisi, hindi siya nagdiwang. Sa halip, palihim siyang nagpapadala ng tulong medikal para sa matanda sa pamamagitan ng isang kumpidensyal na donasyon. Ang pagpapatawad ni Maribel ay isang tahimik na distansya, isang pagkilala na ang bawat tao ay may kanya-kanyang krus na dapat pasanin, at ang kanyang misyon sa buhay ni Ricardo
ay matagal na niyang natapos. Higit pa sa kapayapaan ang nahanap ni Mary Bell. Nahanap niya ang kanyang tunay na tahanan sa loob ng kanyang sarili. Ang bawat gabi ay hindi na punong-puno ng kaba kung sapat ba ang kanyang ginagawa para sa iba. Ngayon, natutunan na niyang yakapin ang sariling halaga. Sa piling ng kanyang ama na si General Rodriguez, muling nabuo ang basag na pundasyon ng kanyang pagkatao. At sa bawat paglubog ng araw, habang kasama niya si General Mateo Arana na naglalakad sa tabing dagat, ramdam niya ang isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng sakripisyo ng sariling dangal. Ang kapayapaan para sa kanya ay ang kakayahang huminga ng malalim nang walang takot sa bukas. Ang kwento ni Mary Bell ay isang paalala sa bawat babae na ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng kung paano ka ituring ng ibang tao. Ang katapatan at pagsasakripisyo ay mga dakilang katangian, ngunit hindi ito dapat maging dahilan upang hayaan mong tapakan ang iyong pagkatao. Ang bawat sugat ay may layunin, at ang bawat pagkakataon ng pagkakasala ng iba sa iyo ay isang paanyaya para sa iyong sariling muling pagsilang. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan ng isang kolonel, kundi sa tapang na talikuran ang isang relasyong lason at ang paninindigan na ikaw ay karapat-dapat sa isang pag-ibig na marunong rumespeto at kumilala. Ang obra maestrang ito ay nagtagumpay sa pagpapakita ng isang slow burn healing. Mula sa nang unang kabanata hanggang sa rurok ng tagumpay sa huli, ang bawat emosyon ay hinubog upang bigyan ng boses ang mga kababaihang madalas ay nananatiling tahimik sa gitna ng pang-aapi. Ang pagbagsak ni Ricardo ay hindi ginamitan ng madugong karahasan, kundi ng unti-unting pagkabulok ng kanyang sariling moralidad, na mas masakit at mas makatotohanan para sa mga tagapakinig. Ang presensya ni Mateo ay nagsilbing gantimpala para sa isang pusong tapat, na nagbibigay ng mensahe na laging may bagong umaga matapos ang pinakamahabang gabi. Dahan-dahang kinuha ni Mary Bell ang kanyang stethoscope at isinuot ito sa kanyang leeg. Isang huling sulyap sa larawan ng kanyang ina, isang matamis na ngiti sa kanyang ama, at isang mahigpit na hawak sa kamay ni Mateo. Handa na ako sa bukas, ang huling bulong ni Mary Bell sa hangin. At ang hangin ay sumagot ng isang marahang dampi. Tila sumasang-ayon na ang reyna ay tuluyan na ngang nakauwi sa kanyang tunay na kaharian.